Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Shane Peg dito sa Hiwaga at Kababalaghan. At ang topic po natin ngayong gabi ay tungkol sa meron bang unconditional love ang mga elemento o lamang lupa. So ito ay discuss natin with Miss Pauline Day. And Miss Pauline, pwede ka bumati dito sa ating mga televiewers. Miss Pauline? Ako pa yung mabati sa lahat. Magandang gabi. Baka lumigmig po na gabi sa lahat. Oo nga, malamig ang hangin kasi nga ganong ng bagyong si Auring na nananalasa ngayon sa Mindanao. So, kaya siguro malakas ang hangin dito sa atin. Yan. Although ako, nakasanto. Kasi nakasara tong parang pinaka-house studio ko nakasarado. So, Miss Pauline, itong topic natin ngayon, I think, hira sa kanila ang nakakapakinig dito. Kung merong unconditional love ang mga elemento at laman lupa. Ano ba yung ibig sabihin ng unconditional love sa iyo? Miss Pauline, unconditional love. Ano ba ibig sabihin para sa ating mga viewers? Para naiintindihan nila. Miss Pauline, anong ibig sabihin ng, on your opinion, anong ibig sabihin ng unconditional love? Ito po yung, para po sa akin, ito po yung walang hinihinging kapalit. Kahit na ikaw ay masaktan. Yes, oo. Oo, tama. Para po sa akin, ma'am, ito po yung pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Oo, tama nga. So, since ang topic natin ngayon is about unconditional love ng mga elemento at laman lupa. Ito po, ma'am, yung pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Yun po yung meaning ng unconditional love po sa akin. Okay. Pareho tayo, ganun din. So, kumbaga, nagmamahal ka, hindi ka nag-expect ng in return any kapalit dun sa minamahal mo. Diba? So, ang unang question ko lang is, paano ba magmahal ang mga elemento at o laman lupa? Paano ba sila magmahal? On your opinion? Yes, ma'am. Paano magmahal ang laman lupa at elemento? Base sa inyong opinion. Miss Pauline, ang tanong ko is, paano ba magmahal? Katulad din po naman natin silang na nagmamahal. Kaya lang Yes? Katulad din naman po natin sila na nagmamahal din sa tao at nagmamahal din sa kanilang kapwa. Kaya lang po ay sila ay mas siloso kesa Yes, Pauline. Hindi ko medyo mahina yung net ko, ma'am. Continue mo lang. Ayan po. Sila po ay, kumbaga, parehas din po nating mga tao. Kung paano po tayong mga tao magmahal, sila ay gayon din. Kaya lang, ay mas siloso kisa sa ating mga tao. Okay. Mas siloso sila. Bakit? Yung mic mo ata, ma'am, ang medyo, ma'am? Medyo hindi ko masyadong naririnig. Kasi okay, eto. Yan. Okay na? Okay na ba? Pauline, okay na ba? Okay na? Dali lang. Pakinggan na? Papakinggan mo na ba?
Ito, shout out muna ako kay Divine Timbang. Masiloso po kasi sila. Yan, ma'am. Mo mismo, shout out lang ako dun sa dalawang nag-comment. Masiloso po sila. Yes, ma'am. Yung dating ko kasi sa inyo, ma'am, yun po yung medyo sa tingin ko malabo. Pero yung dating na maririnig ko naman po. Okay, paki-continue mo na. Paano pa magmahal ang elemento o laman lupa? Sabi mo masiloso, ano pa? Ano pa yung kanilang characteristics bilang, kumbaga, kung let's say, nagmamahal sila sa kapwa nila elemento, nagmamahal sa kapwa nila mortal. Kapwa, kanila natin mortal. Nako. Audien? Wait lang po, ma'am, at gagamit ako ng headset. Sige. Okay. So, ulitin ko, shout out kay Divine Timbang, kay ko, at kay Francis T. Hello. So, continue natin na paano ba magmahal ang isang elemento o laman lupa sa kanyang kapwa lupa o kaya sa isang na katulad natin. Mas lalo nang walang narinig. Walang narinig? Maulin? Hello? Yes, Maulin? Papakinggan mo? Hindi. Walang walang sounds? Audio? Hindi mo napapakinggan? Napapakinggan mo na? Ulit. Nawala ka. Ano ba yan? Nawala ka. Yung internet mo. Hello? Ayan. Okay guys, nawala. Kasi ang discussion natin ngayon, ang topic natin ngayon is unconditional love ng elemento at laman lupa. Kaya kung paano ba sila magmahal sa kapwa nila elemento or laman lupa or paano rin sila magmahal sa katulad natin mortal. Okay? So yan ang discussion. Kaya lang na I think mahina yung internet niya kaya siguro nawala siya. So habang hinihintay natin si Mountain, baka meron po kayong okay, andito na siya. Balik siya. Baka meron po kayong katanungan, pwede kayo mag-comment sa comment section namin. Pwede po kayo mag-comment dito para mabasa natin at masagot dito. So, din, pakikot na lang yung first question ko. Paano ba magmahal ang elemento o laman lupa? Sa kapwa niya laman lupa o elemento o sa katulad nating mortal. Diba umiibig rin sila sa katulad nating mortal? Paano pa sila magmahal? Sa pagmamahal po, ma'am, kasi ang base sa aking nakita sa ilan nating mga kaibigan at sa aking mga magulang ay tunay po yung kumbaga tunay po yung kanilang pagmamahal kasi sa tulad ng aking ina na kahit na alam niyang merong ng asawa yung aking ama na tao pero minahal pa rin po niya. So and then, yung pong isa naming kaibigan na nagmahal naman po ng Encantada, kumbaga hanggang ngayon po ay hindi na rin po siya nag-asawa kasi kumbaga pinangatawanan na po niya yung kanyang pag-ibig. So, ganun din po. Kaya lang po, ang mga kapre at mga duwende ay may pagkasiloso po. Ayan. Pero kung sa laman lupa po, ito po yung mga masisidhing magmahal at talagang
yung bang parang tulad nating tao na matiisin sila hanggang sa huli. Ayan. Pero ang mga kapre po, ang mga tikbalang, ang mga duwende, napakasisiloso po niyan, ma'am. Ayan. Ganun ang character nila. Pwede po silang sa kanilang pag-ibig, lalo na't hindi ka yung bang hindi ka pagka hindi halimbawa minahal alam bibi umupo ka nga muna na kung ang mga tikbalang po at saka mga kapre, unahin po natin ang tikbalang. Kapag ka ang tikbalang po ay nagmahal ng tao at pinaalam niya doon sa kanyang taong minamahal, namahal niya ito at nagkakaroon po sila ng pagkikita sa katawang tao kasi nagkakatawang tao po ang tikbalang. Pero sa kalaunan, mamaya magiging kabayo na siya. Pagka hindi po niya nakuha yung kanyang gusto doon sa kanyang iniibig, siya po ay nananakit o pumapatay. Ayan, napakarami ko na pong naging pasyente na ganyan, na iniibig sila ng tikbalang, kaya lang, yun nga po, napaka-demanding po ng mga tikbalang. Imbang gusto nila, sila lang, wala nang iba pa. Ayan. Pero bakit ba ang mga laman lupa o elemento na-attract sa ating mortal? Bakit sila na-attract sa atin? Bakit sila umiibig sa atin? Hindi naman natin sila kauro. Umiibig po sila, ma'am, kasi nga po sa mga naunang siglo ay nagkaroon po tayo ng pag-ibig ng mga anghel sa tao. Kaya nga po nagkaroon tayo ng fallen angels or so-called black angels. Kasi po, yung pong pag-ibig ng mga espiritu na nilikha ng Diyos ay umibig sa tao. Kaya po, ang tawag po sa kanila, sila yung mga falling angels, yung mga itinakwel. Kaya nga po sila ay, kumbaga, dito po nagsimula yung ating kasaysayan ng pag-ibig ng mga immortal sa ating mga immortal. Ayan. Okay. So, kumbaga, yung mga laman lupa na attract nga sa atin. Dahil ito ba is, kasi, diba, sa kanila ba, is meron din kasi ng tawag ito, kamatayan? Or meron bang katulad natin na nag-reincarnate? Pang gano'n, na kaya siguro na-attract sila sa mortal dahil yung mortal na yun ay dating laman lupa. Possible ba yung gano'n? Kaya sila, yung sumunod na buhay nila, meron man silang kamatayan, ina-attract sila sa atin. Yes, very possible po yan. Kasi kung pagbabasihan po natin ang isang kasaysayan na Yes, Maudin. Yes, ma'am? Yes, ma'am. Ang ibig ko sabihin is, bakit sila na-attract sa ating mortal? Possible ba na yung mortal na yun ay dating laman lupa? Ano po ulit yung sinasabi nyo, ma'am? Ang tanong ko, nagkaroon ng Shopee. Ang tanong ko dun sa pangalawa ay, bakit ba sila na-attract sa ating mortal? Ano po ulit yung sabi nyo kanina, ma'am? Nagkaroon ng Shopee kasi dumaan yung Shopee. Okay. Ito, ulitin ko yung bang, bakit ba sila na-attract sa ating mortal, ang mga laman lupa? Diba? Possible ba yun na meron silang reincarnation din? Na, kagaya ko, for example, ako ay dating laman lupa noong panahon na siguro 200 years or 400 years, tapos nag-reincarnate ako sa pagiging tao. Kaya yung ibang laman lupa na-attract sa akin kasi dati pala akong laman lupa. Kaya po sila na-attract mo.
Kaya po sila na-attract man sa ating mga mortal. Kasi nga po, Yes. Yes, Maulin, continue. Yes. Yes, Maulin. Continue mo. Ganito po kasi ma'am yung paliwanag sa bagay na yan. Kaya po na-attract ang mga laman lupa or ang ibang mga espiritu na nilalang ng Panginoon sa ating mga tao ay sa kadahilan ng magkakahalubilo po tayo at magkakasama po tayo dito sa ating daigdig. Kasi po dito sa ating daigdig, magkasama po ang immortal at saka mga immortal. Kaya possible po na magkaroon ng pag-ibig sa isa't isa kahit na yung mga mortal lang ang yung mga immortal lang ang nakakakita ng yes ma'am. yung yung ating net yata ma'am, naririnig mo ba ma'am yung sinasabi ko? Yes. Any Oo, feedback from our viewers kung paano po yung ating sounds? Okay ba mga viewers ang sounds namin? Okay ba? Kasi nga po, itutuloy ko po yung ating pagtatalakay. Ito po ay posible na tayo ay magkaroon ng love affair sa ating mga kapwa na naririto sa ating daigdig. Kasi po, dito sa ating daigdig ay nilikha ng Diyos na magkasama ang mga immortal at mortal. Kaya po hindi posible na ang mga mortal at saka immortal ay magkaroon ng love affair. Ayan. So, dito naman po sa inyong sinasabi na about reincarnation ay posible naman po itong mangyari kasi yung mga nabuhay pa nung unang panahon ng mga diwata, sila ay nagre-reincarnate at nagkakatawang tao sa ating panahon ngayon. Kaya nga ang sabi ko nga, yung ibang mga kaharap natin, hindi natin, kumbaga, sa mga bukas lang yung kanilang mga mata, saka lang nila nakikita. Immortal nga yung ating Nawala ka na naman. Nawala na naman si Maulin. Medyo mahina ang net niya. So, habang hinintay natin si Maulin bumalik, shout out kay Lilian Tabelin, hello po. Kay Jan Cardenes Jr., good morning, good PM po. Kay Angel Gabel, heart lang, heart ang kanyang sign. So, habang hinintay natin si Maulin, baka meron pa kayong mga gustong itanong sa topic natin na meron ba unconditional love ang elemento at laman lupa. Yun yung mga topic po natin ngayon. Kaya, the reason kung bakit po puro love, puro pag-ibig ang tinatopic po natin ngayon, kasi nga po, ang February is a love month. Okay? So, magtatopic po kami ng hanggang next Saturday po, itong about love. Pero, syempre, sisiwag at kababalagan ito, ay more on sa mga, of course, paranormal ang topic natin. So, kaya ganun yung ano natin. Kaya ganun ang topic natin kasi naayon natin since February is the love month. So, ito na si Miss Pauline, bumalik ulit. Miss Pauline, napuputo lang net mo. Okay, continue mo lang yung explanation mo for sa pangalawa kong question. Ayun. Multo at kababalaghan kasi ma'am yung topic natin ngayon about sa ano kaya yung ating net na naman po ay kanila na naman pong tinatrabaho. Ayan, okay. Yung sa pag-ibig po ng pagiging reincarnation natin,
nitong mga nakaraang panahon, ito po talaga ay posible na tayo ay nagkaroon ng buhay, na tayo ay ang root natin ay isang engkantados, tayo po ay halimbawa, tayo yung isang engkantada nung nakaraang panahon at tayo naman yung isang makapangyarihang tao nung panahon. Kaya nga po sa pagdudugtong ng ating alaala, nandito ito po sa mga nakakaharap natin. Kaya napaka-importante po ang pakikihalubilo dahil dito natin nabubuo yung ating mga alaala kung sino tayo. At mas maganda po siguro na sa tulad natin na bukas yung mata at nababasa natin yung mga nakaraang buhay para maunti-unti natin na base sa ipinagkaloob, maunti-unti natin na mabasa yung ating past life na meron pala tayong lahing engkantados. Ayan. At natural po yung mga lahing engkantados, sila po itong mga makapangyarihan, may mga kapangyarihan. Ayan. Hindi lang po yung tao na nag-aral talaga ng kapangyarihan, kundi nasa lahi na po ito or nasa bloodline. Ayan. Kaya po tayo nagugustuhan ng mga reincarnated din na may mga bloodline, kagaya ng mga impat na tinatawag, kagaya ng mga babaylan, kagaya ng mga tawag nito, mga pagan. Ayan, yung mga nag-aanito, ayan, kumbaga dati na natin ginagawa ito nung panahon pa. Kaya tayo ay nalalapit dito sa mga, kasi noong panahon, ma'am, na hindi pa tinatanggal ng Panginoon yung barrier, yung pagkikita ng mga mortal at saka immortal, ay kumbaga malaya pa nating nakikita noong unang kauna-unahang siglo na nilalang ng Diyos ay halupilo po ang mga mortal at saka mga immortal. So, talagang actual na nakikita. Wala ka na naman. So, habang inintay natin si Miss Maulin, ito, shoutout muna ako kay Rose, Lee, Tongpua, good evening, and Alexandra Pausal, Gorgonio, good PM po. Miss Maulin, medyo mahinang net mo, kaya siguro na stop ka. Okay? So, baka may gusto mag-comment sa inyo o magtanong about sa unconditional love ba ang mga laman lupa o elemento. Pwede po kayo mag-comment dyan, magtanong, or let's say, meron po kayong mga iba pang suggestion na pwede po natin isama po sa topic ito. And by the way po, sa February 27 po, okay, so nawala na naman si Miss Maulin. Sa February 27 po, magpaparaffle po kami ng at least 2. Okay, may raffle po tayo na at least 2 na yung parang katulad po ng ganito. It's either bracelet or pendant. Pero you have to, mag-announce na lang po kami sa one na you have to like, subscribe po nung sa aming YouTube channel at saka po yung FB page na Multo Kababalagan Elemento. This coming February 27 po, meron po tayong paraffle. Okay, kung sino po yung una po magda-like po ng aming FB page at saka magsusubscribe. Ito po, meron po, ito yung bracelet na to ay yung Ave Green, ito attract money. Ito naman po ay pampaswerte. So, it's either ganito po ang paparaffle po natin or pwede rin pong pendant. Okay? At saka po yung sa, diba to? Parang about sa love. At least 2 po yung paparaffle po natin coming February 27. So, Miss Maulin, bumalik ka na. Medyo mahina ang net mo. Nagloloko po yung ating net. Ayan, pagpasensya nyo na po. Oo. Kasi, continue mo yung discussion about natin sa
yun nga, mayroong nag-reincarnate, naging tao, from laman lupa, naging tao, or meron bang possible pa na mortal, naging laman lupa? Pwede ba yun? Dati siya tao, tapos naging laman lupa. Nagbabalik po yun, ma'am. Nagbabalik po yung isang halimbawa po kasi dito po kasi sa mga may lahi po kasi pagka sila namatay na po, for example, itong ating katawang lupa na ito, pagka ito ay namatay, na-expire na, ano ba yan naman, bibi? Pagka ito pong ating katawan ay na-expire na, ay mamamatay na po ito. Pero yung ating espiritu, magbabalik po kung talagang saan po tayo dadalhin, kung ano po yung lahi natin nung unang panahon. Ayan. Kasi po tayo ay pabalik-balik lamang dito sa daigdig. Depende po sa ating kahilingan kung ano yung gusto nating hilingin. Ayan. Okay. Kaya nga po, halimbawa, tayo ay, ako halimbawa, pag ako namatay, magbabalik ako. Pero, ganun pa man, sa ating katawan ngayon, yung iba, meron naman pong case na bigla na lang nawawala kasi pumupunta na sila doon mismo sa kanilang pinanggalingan or kinuha na sila na buhay pa ng direkta. Kasi yung iba po, namamatay muna sila bago magbalik doon yung kanilang mga espiritu. Kaya lang po, may mga direkta naman po na kinukuha na buhay pa ay nandoon na sa kabilang dimension. Dimension na po kasi ang tawag doon, ma'am, pagka nakapasok ka na doon sa kabilang portal. Ayan. Okay. So, ito. May question Leonora, bago ako magpasagot sama na natin kay Leonora Cortez Aborde. Paano po nagiging gabay ang isang inkantado o inkanto? May negative or positive po ba itong hatid sa taong ginagabayan niya? Sa episode niyo po tungkol sa gabay. Salamat po. Dito po kasi, mayroon pong negative and positive po na dala ang pagiging gabay ng mga inkantados, ng mga espiritu na nasa ating paligid. Depende po yan sa lahi ng inyong ninuno. Kung ito ay lahi ng inyong ninuno at nasa bloodline ninyo, ay i-guide po tayo nito ng mabuti kahit na tayo po ay napapasama ng landas, ay sinisikap po nila na tayo ay magkaroon ng mabuti sa mga inkantados na nais gumawa ng mabuti. Talagang i-guide ka po nila hanggat kaya po nila. Ayan. And then, yung iba naman po na disadvantage nito ay mapapasama tayo. Depende po doon sa kagustuhan ng isang inkanto. Halimbawa, kagaya nga nung sinasabi ko, kapag ang isang tikbalang, ang isang kapre, ang isang laman lupa or ang isang duwende ay umiibig sa tao at sila ay demanding. Ayan. Dito po talaga nagkakaroon ng yung kasakalan sa tao kasi talagang pinipilit nilang imanipula yung isipan ng isang tao at saka yung pangyayari sa buhay ng tao. Ngunit, kung ito po ay mayroong lahi na inkantados, ay maigagabay po ito ng maayos at talagang sisikapin po ng kanyang bantay na siya ay mapabuti sa kabila ng mabibigat na pagsubok sa buhay ng kanyang ginagabayan. Ayan. Lalo na kung ang mga gumagabay po ay mga ninuno o kalululuhan, kalulalulahan. Ayan. Okay. So, ayan, Leonora Cortez, sana sagot namin ang katanungan. So, itong... Tsaka po kasi, ma'am, pagka ganito po, yung mga inkantados na mga nakabalik na dito sa daigdig, nakikita po yan ng mga bukas ang mata na nagliliwanag po yung kanilang forehead or yung kanilang buong pagkatao. Nagliliwanag po yan
kung ito ay mabuti. Kung ito naman ay masama, ay makikita nila na mapula. Kumbaga, mapula yung mga mata. Ayan. Ah. So, kung meron po may gusto pa pong mag-question, pwede po kayo mag-question dito sa comment section natin. May mga tanong po kayo about sa topic natin na unconditional love. Meron ba ang elemento o ang laman lupa? So, ito. Another question sa Chita Evangelista. Ano ang incarnation? Ano ang reincarnation at anong dahilan? Mountain. Ang tanong ni Chita is, ano daw ang reincarnation at anong dahilan? Sana po ay nasagot po natin yung katanungan ni Miss Iborde. Ayan. At bilang pagpapatuloy po natin sa mga immortal at saka mortal ay ang iba po kasi na immortal ay nagkakatawang tao na sa ngayon at nakakahalubilo na po natin. So, nakikita Yes, Miss Pauline. Continue mo. Yes, Miss Pauline. Continue. Yes, Miss Pauline. Continue mo lang siya. Pauline, ito yung tanong ulitin ko, Chita Evangelista, ano ang implication at anong dahilan? Nawala na naman si Miss Pauline. Medyo mahina siguro ang net niya, kaya siya nawawala-wala. Okay, Miss Leonora Cortez Borde, thank you po, well explained. Okay. So habang hinihintay natin si Miss Pauline, yun nga po, ulitin ko, i-announce ko po ulit, sa February 27 po, meron po kami paraffle na dalawa. Yung ganito po klase na bracelet. Ito po yung pang-pab, buenas, pa-attract ng money. Ito naman po ipang ng mga blessings, pang-buenas and all. So, lahat po ng magla-like at magsusubscribe ng YouTube at saka ng Facebook page po namin na Kulto, Kababalagan at Elemento ay makakasali po dun sa iraraffle po natin. Gagawin nyo lang po, paki-screenshot dun po inyong na-like na YouTube po namin at saka yung FB page. Okay? So, ito po, pin ko po ito dito sa comment section. Okay? Like kagaya po nitong sa YouTube. Ito. Send po dyan. I-click nyo lang po yan para mapunta po kayo sa YouTube channel. Okay? Ito yun. Yan. Paki-subscribe lang po yan. Tapos, screenshot para nakikita po natin. And then, last, ito po sa FB page po namin. Okay? Habang hinintay natin si Miss Maudie. So, pwede po ninyong po ito, ang FB page namin. And then, paki-screenshot na rin po para sa raffle po ng February 27 po ito. So, lahat po ng mga nag-subscribe ng YouTube channel at lahat po na nag-like sa FB page namin ay pipiliin po namin kung sino-sino yung mga yon at magpaparaffle po tayo after the program po on February 27. So, medyo natatagalan nga na. So, baka meron po kayong meron po kayong any comment about dun sa topic po natin. Meron po kayong tanong. Okay? So, pwede po kayong magtanong at ito naman ay aming sasagutin. So, habang hinahintay natin si Miss Molly, pwede po kayong magtanong muna
para pagdating ni Miss Maulin, pwede niya masagot na ito agad. Comment lang po kayo dito sa comment section po natin para agad-agad po natin masasagot yan ni Miss Maulin. Medyo lang nagkaroon ng konting problema siguro dun sa internet, Miss Maulin, kaya medyo nawala siya. So, ayun, kailangan lang po natin mag-ask ng question or let's say magtanong or kung meron po kayong nalalaman about sa topic natin, pwede po kayo mag-join. Why not? Diba? Pwede ka namin gagawing guest din. Meron po kayong mga topic na let's say gusto po ninyong talakayin dito sa Hiwaga at Kapabalaghan. So, habang hinihintay natin, mukhang nawala na po si Miss Maulin mahina ang net. Mahina ang net niya. So, mag-comment lang po kayo mga viewers dito sa aming comment section at amin po itong sasagutin regarding sa mga questions po ninyo. Nawala sa Hindi pa bumabalik si Miss Maulin. Okay, habang hinihintay natin si Miss Maulin, baka meron po kayong mga question, mga suggestion about sa topic natin na mayroon bang unconditional love ang elemento o laman lupa? So, yan, pwede po kayo mag-comment ito po sa comment section po natin at babasahin po ito at sasagutin. Okay? Wala pa ba nagko-comment? Wala pa bang nagko-comment sa inyo? Ang hinihintay natin si Miss Maulin? Baka meron po gusto mag-comment sa inyo para masagot po natin. Medyo hinihintay lang natin si Miss Maulin na bumalik. Baka naman na naubusan na ng internet. So, kumusta naman guys, ang inyong kalagayan? Yan. Hindi ba kayo binabagyo? May bagyo ngayon, ang pangalan is si Aurine.ph. Meron po tayong bagyo somewhere dyan sa Mindanao at medyo abot yata sa may bandang Visayas. Kumusta naman kayo dyan, mga guys? Di ba kayo, part ng bagyo na si Aurine? Pwede rin po kayo maglagay ng comment at i-shoutout natin ito. So, habang hinintay natin si Miss Maulin, medyo wala siya at baka nagkaroon ng problema sa kanya. So, mag-comment lang po kayo dyan sa comment section po natin para pwede po natin basahin po ito. Okay. Medyo nagkaroon ng problema si Miss Maulin sa kanyang internet. Hindi natin masabi. O baka meron po gusto mag-share. Share sa inyo ng mga story about ito. Of course, dun sa mga nagkaroon ng pag-ibig sa elemento o sa laman lupa. Meron ako i-share sa inyong kwento na galing ito sa kwento ito ng Angola na ito ay isa nilang malayong kamag-anak. Pangalanan na lang natin si Mardon. Mardon ang pangalan ng isang kamag-anak ng Angola. Ito ay isang
napaka-simpatikong binata that time. And puro way back mga dalaga pa nun yung lola ko eh. Siguro way back 1920, 1910, gano'n. So, yung lola ko, at saka yung kanyang pinsan na malayong kamag-anak na si Marlon, ay palaging namamasyal dun sa bukid. Diba? Sa bukid. Yan na si Miss Maulin. Nawawala ka, Miss Maulin. Meron na akong kinagkwento sa kanila. Mahina yung net mo. So, habang hinintay natin si Miss Maulin, ay nga. Nagmamasyal sila sa isang parang pinakamalaking bukid. Hindi ko na i-mention kung anong pangalan ng probinsya na yon para for the mag-protect yun ng identity ng lola ko at ng pinsan, malayo ng kamag-anak. So, nagkataon na every now and then, pag pupunta daw sila dun sa bukid na yun, yung kanyang pinsan na si Marlon, palaging nakakaamoy ng masasarap na pagkain daw. Ang lola ko naman, kahit anong gawin niyang sipot, wala siyang na pagkain. Kaya yung kanyang pinsan na si Marlon, singot kasi ang sarap-sarap daw ng mga pagkain. Palaging ganun. Every now and then, punta sila dun sa bukid na yon, palaging ganun ang naamoy Mr. Marlon. Nakinagkwento naman niya sa kanyang, sa lola ko. So, dumating yung time na, ayan, Miss Maulin. Ayan. So, may kinagkwento ko sa kanila habang wala ka. So, iko-continue ko lang na yung minsan ng lola ko, malayo nilang kamag-anak, ay nagkaroon ng isang girlfriend na engkantada. And yun nga, ang nangyari nga doon, since na, yun nga, palagi nang naamoy yung pagkain pag pupunta sila dun sa isang malaking bukid, malawak na bukid. So, every time na pupunta sila doon, palaging nakakaamoy siya ng masasarap na pagkain. Tuwan ng Mr. Marlon, yung isa ng lola ko, isingutin niya, ang sarap na pagkain, ang sarap na pagkain, gano'n. Ito naman lola ko, kahit na anong amoy niya, wala siyang maamoy. Kasi nga, pinapaamoyan lang, yung cream portunada na yun. Kasi simpatiko yun daw eh, sabi ng lola ko, tapos matangos ang ganun din naman maputi, kundi kayo manggi, pero matangkad, gwapo. So, in short, to cut the story short, na nangyari doon, nagpakita doon sa pinsan ng lola ko, yung engkantada na nagkakagusto doon sa pinsan ng lola ko kay Mr. Marlon. Pero, yun naman sa lola ko, wala siya nakikita. Yun ang kwento ng lola ko. Laro siya nakikita, pero yung si Mr. Marlon, sinasabi, ayun no, ate, ayun no, meron ako nakikita mo ba yun? Pero yung sa lola ko, since naman siya pinagpapakitaan, hindi siya yung naggugustuhan. Wala siya makita, as parang puro mga puno lang daw. So, in short, kahit sa nagustuhan nga, yung si Mr. Marlon, there are times, sa panaginip daw, nadala siya sa magarang lugar, tapos puro pito, and then, pinapakain siya naman sa pagkain. And yung pinakahuling panaginip na, nakakain siya ng taning itim na gumagalaw. Yun ang kwento ng lola ko. And then, nung nakakain na siya noon sa panaginip, siguro mga ilang araw, nagkasakit yung pinsan niya hanggang sa namatay. And then, nung namatay na, syempre, dilibing nila, nagtataka daw yung mga tao. Ilibing na to, si Mr. Marlon, pero bakit nakikita pa rin siya sa bukid? Tapos may kasama isang magandang babae. So, yung na-desisyon nila na baka nga pinuha yun ng engkanto. Kumbaga, nagkasakit, namatay, and then nagtataka nga sila, bakit nakikita doon namamasyal sa bukid na may kasama isang magandang babae? Kaya yung nagpala-isipan sa kanila sa mga sa lola ko na, malamang, yun nga, yung si Mr. Marlon, isa ng lola ko, kinuha ng engkanto kasi nakursunadahan siya ng engkanto. Kumbaga yung engkantada umibig sa kanya. So, yun yung
Actually, true story to. Nangyari talaga to. Ito yung kwento ng lola ko noon pa, na nangyari yun sa kanyang pinsan. Kinuha ng isang ikan. So, Miss Pauline, continue mo na yung explanation or yung sa isang nagtanong sa atin na ano ang reincarnation at ano ang dahilan. Sabi ni Kita, ibang sa'yo po, Ma'am Chita, ang reincarnation po, ito po yung pagbabalik nating muli dito sa daigdig. Kasi po, ang lahat po naman tayo ay nagiging espiritu pagkatapos po nating mamatay. Ngayon po, ang espiritu po at saka ang katawan, pag nagsama, ay ito po yung tinatawag na nating mortal. Pero po, kapag ka ang espiritu lamang, ito po yung tinatawag nating immortal. So, kaya po nagkakaroon ng reincarnation dahil po sa ating kahilingan kapag ka tayo ay namatay na. Pagka tayo ay namatay na at meron po tayong naiwan na mga mahal sa buhay or meron pa tayong nais gawin na hindi po natin natupad sa ating buhay nung tayo ay buhay pa sa ating kasalukuyang katawan na nais pa nating magbalik at nais pa nating mayroon pa tayong matupad. Ayan po, depende po ito sa ating kahilingan kung nais pa nating magbalik muli. Ayan po. At kung nais pa tayong bigyan ng pagpapatuloy ng mga tagahatol. Ayan. I hope na sagot namin, Ms. Evangelista, yung iyong katanungan. Okay? And ito naman kay Ms. Elizabeth Tirante, po. So, baka meron po kayong gustong itanong, katulad po nila Tita, Evangelista, at si Ms. Leonora Eporte. Pwede po kayong magtanong sa comment section habang meron pa po tayong oras. So, meron pa akong isa pang tanong sa iyo, Ms. Maudit, regarding sa ng elemento, unconditional love ng isang elemento, at oo ng laman lupa. Pag ba sila umiibig, paano nila hinahandle ang feelings na yun? Paano, kasi tayong mga tao, di ba, tayong mga mortal, nagmamahal tayo, syempre ang feelings natin, masaya, diba, para kang nasa cloud nine, di ba? So, ang mga elemento, ganun din ba, nararamdaman nila? Ang mga elemento po usually ay kumbaga napaka-sweet po nila kasi ginagawa po nila yung lahat ng mga makakapagpasaya at saka pagka nakita kanilang masaya, masaya na rin po sila. Ayan. At saka yung bang sinisikap nila na yung bang nagpapaamoy sila sa iyo ng mga mababangong bulaklak, ayan. At nagpapakita sila ng mga magagandang bagay like yung mga makukulay na mga paru-paro, magagandang ibon na iba't ibang klase na ikaw lang yung nakakakita. Kasi sila po yung nag-a-adjust nito sa iyong paningin para maging masaya ka. Ganon po sila ka-sweet kapag ka sila ay nagmamahal. May minsan naman po yung iba, nagbibigay po sila ng ginto o kaya ng mga diamante sa kanilang mga iniibig. Ayan, dahil sa sobrang pagmamahal. Ayan po. Pero ang ang elemento ba at ang laman lupa ba, nagkakaroon ba yan ng third party katulad natin? Kumbaga, yes, nagkakaroon din po sila ng third party at saka pagka nagkaroon po ng third party at hindi po natanggap ng halimbawa ako ang kasosyo ko ay ikaw at hindi natanggap na ako lang hindi lang ako yung babaeng iniibig ng ating prinsipe. Talaga pong kung ako ay isang prinsesa, ako po ay mag-aadya ng isang digmaan sa iyong kaharian. Ayan. Ay, ganun pala. Parang masyadong distractive naman. may gera. Kaharian by kaharian po yan kasi ang tawag po kasi sa bawat barangay na kagaya dito sa atin, sa bawat barangay, sa bawat bayan, ito po ay lupon ng mga kaharian na iba-ibang namumuno. So, kapag let's say, for example, ako, ang pinamumunuan ko ay itong buong lugar na ito, itong buong barangay na ito,
sa susunod na barangay ay iba na naman po ang namumuno. Kaya napakarami pong reyna, napakarami pong prinsesa, prinsipe, at kumbaga hari. Ayan. Okay. So, doon pala sila, no? So, ano rin pala doon, uso rin pala ang fidelity at unfaithful. Matindi po kasi, lalo na kung may mga katungkulan at mga dugong maharlika ang iyong naka third party. Talagang ito po ay maglulunsad ng isang gera ng kaharian to kaharian at saka ubusan po ng lahi yan, kumbaga. Okay. So, ganun pala yun. Mas matindi pala sila kung magalit, ano, pagdating sa pag naagaw nila o kasi meron silang kahati o kaagaw sa kanilang minamahal. Yes po. Oo. So, mas matindi pala sila kumpara sa atin. So, at saka ang pinaka-po kasi sa kanila, pati yung mga kaalyado nilang tao ay nadadamay din po dito sa kanilang mga sigalot. Kasi po, halimbawa, ditong lugar natin, ay parte ito ng mga engkantados na nabubuhay. Tapos yung kabilang barangay ay ganun din. So pagka nagkaroon po ng riot, pati yung mga taong nakatira dito ay madadamay din po sila. Like for example, pag naghahasik sila ng galit nila ng ano nila, paghihimagsik nila, nadadamay po pati yung mga taong nakatira. Ganun po sila katindi magalit. Grabe, no? Pero ang kumbaga, syempre uso sa kanila infidelity at unfaithful. Sa isang engkanto o laman-lupan lalaki, nakakailang babae sila in their time. Kumbaga sa buhay nila. Kasi nasabi ko nga na uso rin pala sa kanila infidelity. Sa kanilang lifetime, nakakailang babae. Kalimitan ng nasa mga immortal ay hindi po sila agad-agad tumatanda. Kaya po mayroon pong mga kagaya ng mga laman lupa. Kung sila ay nagmahal, talagang mamahal sila hanggang makailang buhay. Pero po kung ito ay mga kapre, mga tikbalang, ito po ay papalit-palit ng mga nagugustuhan. Okay. So, yung mga nagugustuhan nila, kasi sabihin natin, si Lady A nagustuhan niya, tapos si Lady B nagustuhan din. Ibig sabihin, one at a time. Ayaw na niya kay Lady A, ito naman siya kay Lady B. Pinagsasabay niya yan. Masyado po kasing mga palikero yung mga tikbalang at kasi mga tuso po ang mga yan. Ayan, nagpapapalit-palit po sila kung sino yung nagugustuhan nila, kahit ang mga kapre, ganyan. At saka pagka nakakita sila ng mga magagandang babae, automatic yan susundan na po nila, lalo na yung mga mahahabang buhok. Ayan. Okay. So mahilig sila sa mahabang buhok. Hindi na lang mahilig buhok. So kailangan talaga mahaba para magustuhan ka nila. Okay. So, I think wala nang nagka-question dun sa atin. So, yun nga. Since na malapit na yung natin, yung ating program na magtapos, actually, na-mention ko na sa kanila yung ating parapon. Sabi ko may dalawa lang muna na natin na ganito, na parang bracelet natin, na kung sino yung mag-subscribe at saka mag-like sa FB, subscribe sa YouTube channel at saka sa FB page natin, ay screenshot lang nila ay makakasama dun sa raffle ng February 27. So, yun. Yes. Then, ano pa ba yung sinabi mo maliban dito? Pwede pa silang siguro bahala ka na kung ano yung mo, kung ganito, o yung about sa love, di ba? Yung attract love. Ano po natin ay yung pong pang general round na. Yung pong pangontra, protection at saka yung may healing na din po at saka may pampaswerte na po. So ito po combination na po ng mga bato para
in one ay magagamit po nila lahat. Okay. Sabi ko at least dalawa lang muna. Try lang muna natin. This coming February 27. So, kailangan lang, i-announce ko rin yan sa Philippine One. I-announce ko rin yan, Ms. Maudie. Para yung mga ibang nakapag-like na, nakapag-subscribe na, pwede nila i-screenshot yun nakapag-like na. Anyway, namamonitor ko naman yun kung ilan na yung nag-like, ilan na yung nag-subscribe. So this coming February 27, abangan ko din yung raffle na lang, Pauline pa-raffle, base sa nag-subscribe. Ayan, may dagdag pa po ako dito sa ating pa-raffle. Dapat, yung pong talagang certified sharer po ng ating programa, mamimili po si Ma'am Shane dito ng mga top sharer ng ating programa. Kasi dito po natin makikita kung gaano po kayo kasubaybay sa ating programa. Ayan, sa bawat episode po ng ating programa. Ayan, so makikita po yan kasi ni Ma'am Shane sa kanyang monitor kung sino po yung talagang mga top sharer ng ating programa. So dito din po pinagbabasihan yung mga criteria para po manalo. Ayan. Ayan. So, sana marami po tayong mag-pod everyday kasi start. Maka every month, ganun ang gawin po natin. Lalo na kung meron pa po tayong makuha mga sponsors, ilang po yan yung mabibigay po namin sa inyo. And nga pala, kung sa mga mananalo po ng ganito, vlog niyan, is, siyempre sagot nyo yung courier service. So, kumbaga, ipapadala namin yan via courier, pero pagdating ni courier, babayaran po yung courier fee. Okay? So, yun lang naman ang babayaran po yung courier fee. Wala po kayong babayaran regarding sa napanalo. Yung courier service lang po. Okay? So, Ms. Maulin, meron po ba bang pwedeng dagdag about sa unconditional love ng mga elemento o ng laman lupa? Ang akin lang pong masasabi sa lahat kasi bilang tayo po ay produkto nitong lab ng mga elemento at saka ng tao ay dito po kasi nakabase yung ating mga mayroon po kasing mga nakaraan tayo na sa panaginip na doon po natin nabubuo na mayroon pala tayong iniibig na iniibig na natin nung nakaraan pa at nagbabalik lang po muli ngayon. Ayan. Ito po kasi yung mga inibig natin nung unang siglo nung tayo ay nabubuhay pa at ito po ay nagbabalik na muli. Ngayon, yung pong mga walang forever na sinasabi at nagkakaroon po sila ng maraming tag-ibig kung kani-kanino sila umiibig ay dahil ito po kasi yung sumpa sa atin kapag ang isang couple o ang isang mag-asawa ay ikinasal po sa spiritual, ito po talaga yung matindi. Kasi kahit na magkailang balik pa tayo, makailang reincarnate pa tayo, kapag hindi natin nahanap yung ating kasal sa spiritual, ay hindi din po natin matatagpuan yung forever. Ayan, kahit na magbilang pa tayo ng magbilang ng mga karelasyon. Ayan po. So, ito po yung paglilinaw po natin sa lahat. Hindi ko naman po tinutulig sa itong kasal natin sa tao. Kasi po, ang kasal po sa kasulatan sa tao ay pakibuhat na lang naman. Kisa papaluin mo naman, sus Mariunit. So, ayan.
bilang pagpapatuloy po, ang pinakabalid po kasi ay itong kasal sa espiritu. Kapag tayo ay ang dalawang soul ay ikinasal sa espiritu, ito po yung matinding pagtatali. Ayan, kahit na makailang buhay pa tayo, makailang balik pa tayo dito, hahanapin mo pa rin yung iyong soulmate na tinatawag. Kaya lang, halimbawa, kung nakabalik ka ngayon, and then nagbalik din yung iyong minamahal, hahanapin mo pa rin yun sa kung sinong katawan ang kanyang ininsertan. Ayan. So, paglilinaw po ito sa lahat. Ayan. Kung tayo po ay kasal sa espiritu, nung tayo ay sa mga unang panahon, unang buhay pa natin. Ayan po. So, may last question lang ako about dun sa kasal sa espiritu. So, paano mo malalaman na yun yung kapart kinasal tayo sa espiritu? Or yun nga tayo, ano tawag doon? Tawag yan soulmate. Yes, soulmate. Yan. Kasi so, tayo tawag na, ayan. Paglilinaw po sa lahat, meron po tayong tinatawag na twin flame. Ito po yung twin flame natin, ito po yung init lang ng katawan kung bakit tayo sa kanila na nagkakaroon ng pag-ibig, nagkakaroon po tayo ng pagtingin na panandalian lamang kasi ito lang yung init. Kung nawala na yung init, natural, mawawala na rin po tayo ng gana. Hindi po kagaya ng soulmate kasi ang soulmate po, kahit na ano pang mangyari, hindi man kayo magkita, yun pa rin ang laman ng iyong puso. Ayan. Hindi po yun magbabago kahit na ikaw ay mayroon pang naging karelasyon at kayo ay nagkahiwalay, magbabalik pa rin po kung baga. Ito po, nandito po nakaukol yung kasabihang, kung ukol ay bubukol. Ganon po. Kung hindi ukol ay hindi rin bubukol. Ayan. So, dito po talaga napakahalaga nung dapat ma-determine natin kung ito bang nararamdaman natin ay pang soulmate na ba talaga or pang twin flame lang. Kasi ang twin flame, ito lang po yung mga affection na mga puppy love, ganyan na pansamantalang dumadaan sa ating mga journey. Ayan. May minsan naman po, kapag natutuwa naman po sa atin ang ating mga bantay, binibigyan naman din po tayo ng regalo. Either ito po ay regalo na pag-ibig na pansamantala nating mararamdaman dahil yun po ang pantawid natin ng kalungkutan doon sa paglalakbay natin sa ganung panahon, sa ganung lugar na itinakda po sa atin. Ayan. Okay. So, sige. So, bale, bago tayo mag-end, shout out muna kay Elizabeth Tirante. Good evening po. So, wala nang ibang nag-comment. So, ito na yung pinaka-last and final hour na natin. So, maraming salamat po sa lahat ng mga aming masugid na taga-subaybay o televiewers at maraming salamat po sa suporta po ninyo sa programang Huwag at Kababalaghan. At sana nagustuhan po ninyo ang aming topic ngayong gabi tungkol sa unconditional love. Meron ba dito ang elemento o ang laman pa? So, sa ating mga taga-subaybay, kayo po ba ay may mga nakakatakot na karanasan o let's say topic na gusto po ninyong pag-usapan po natin dito sa Hiwag at Kababalaghan? Magpadala lang po kayo sa aming email address sa gabinangkababalaghan@gmail.com o kaya po mag-message po kayo dito sa Philippine One dito sa comment section or pwede po kayo mag-message o mag-PM dito sa FB page po namin dito Kababalaghan ng Elemento or sa YouTube channel po namin na The Philippines Event News. At ang programang ito, gabi ng Hiwag at Kababalaghan, Hiwag at Kababalaghan, ay co-produce ng The Philippine Event News at The Philippine One. At ito po ay mapapanood every Wednesday from 2 p.m. to 3 p.m. At katulad po ngayon, Saturday from 7 p.m. to 8 p.m. At ito po ay may replay sa Global Pinas Online Channel 168 every Friday from 1 p.m. to 2 p.m. So maraming salamat po sa lahat po ng nanood ngayong gabi at muli po sa ating pagkikita dito sa Hiwag at Kababalaghan. At
Maraming salamat po sa inyong suporta. And happy weekend, Miss Maulin. Happy weekend po sa inyong lahat. Miss Maulin. Bye. Happy weekend po kayo, ma'am. Bye-bye, everyone. God bless. Yes. Bye-bye. Happy weekend to all of you guys. Bye. Ulit, usap muna tayo sandali.